Habang patuloy sa paglalakad si Shen Yuan kasama ang dalawa, hindi niya maiwasang mapansin ang mga naiinggit at naiirita na mga tingin sa paligid. Sa kabila nito, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan, isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Mas ikinagulat pa niya ang biglaang pagbabago ni Xiao Lei, na tila pumasok na sa mode ng pakikipag-agawan ng atensyon. Dahil dito, naisip ni Shen Yuan na kung ganoon ang sitwasyon, maaaring hindi naganap na imposible ang magkasabay silang tumakbo ngayong gabi. Pagdating nila sa isang tindahan, magalang na binati ng babaeng staff si Shen Yuan at nabanggit na matagal na siyang hindi nakakabalik roon. Medyo naiilang na ipinaliwanag ni Shen Yuan na may kasama siyang dalawang kaibigan na bibili ng ilang gamit. Makalipas iyon, nagpatuloy sila sa paglalakad habang patagang pinagmamasdan ng babaeng staff si Shen Yuan. Sa kanyang isip, napansin niyang hindi naman lang nag-abala si Ginoong Shen na magkunwari. Noon, isa-isa pa niyang dinadala ang mga kasama, ngunit ngayon ay sabay na dalawa na. Para bang tuluyan na niyang isinuko ang kanyang husay sa pamamahala ng oras. Huminto si Shen Yuan at sinabi kay Long Jinggan na pumili lang ng anumang magugustuhan nito. Nang marinig iyon, agad namula ang mukha ni Long Jinggan at bahagyang tumango, halatang nahihiya. Samantala, nanatiling nakakapit si Xiao Lei sa braso ni Shen Yuan, malinaw na may ipinahihiwatig. Ipinahayag niya ang paghanga sa mga bag at alahas sa loob ng tindahan. Sumang-ayon naman si Shen Yuan at idinagdag na ang pera ay hindi kailanman napupunta sa maling direksyon. Sa mga salitang iyon, biglang natahimik si Xiao Lei. Doon niya lubos na naunawaan ang distansyang namamagitan sa kanila. Sa kanyang isip, napagtanto niyang napakalaki ng agwat, kayang-kaya ng isa na basta na lang pumili ng Reg Along nagkakahalaga ng 10,000, samantalang ang halaga niya ay tila katumbas lamang ng isang hapunang kanluranin. Makalipas ang 10 minuto, dahan-dahang inaayos ng mga staff ang mga pinamili ni Long Jinggan. Lumapit si Shen Yuan sa kanya at sinabi na bihira niya itong mailabas, kaya't nagtaka siya kung bakit dalawa lang ang pinili nito. Tinanong niya kung hindi ba nito nagustuhan ang mga bag o damit at hinikayat pa siyang bumili ng mas marami. Maingat na sumagot si Long Jinggan na hindi na kailangan, dahil marami na ang naibigay sa kanya ni Shen Yuan noong nakaraan at sapat na ang dalawang iyon para sa araw na iyon. Ngunit hindi pumayag si Shen Yuan at sinabi na hindi na kailangang maging magalang, ngayong araw, kailangan nitong gumastos ng hindi bababa sa 100,000. Idinagdag pa niya na kung wala talagang magustuhan sa tindahang iyon, maaari silang lumipat sa iba. Sa isip ni Shen Yuan, alam niyang gusto lang ni Long Jinggan na makatipid para sa kanya, ngunit ang halaga nito ay lampas kaunti lamang sa 10,000. Para sa sistema, napakaliit pa noon at halos walang maibabalik na cashback. Dahil sa mga salitang iyon, lalo pang namula ang mukha ni Long Jinggan at wala na siyang nagawa kundi sumang-ayon. Sa gilid, hindi napigilan ng isang babae na bulungan ang kanyang kasintahan habang nakatingin kay Long Jinggan. Sinabi niyang ang nobyo raw nito ay kayang gumastos ng hindi bababa sa 100,000, tunay na napakalalaki, at tinanong kung kaya rin bang sabihin iyon ng sarili niyang kasintahan. Dahil doon, tuluyang napatahimik ang lalaki. Samantala, hindi maitago ni Xiao Lei ang kanyang pagkainis. Sa isip niya, nakakatanggap si Long Jinggan ng 100,000, samantalang siya ay 2,000 lamang. Mas masakit pa, hindi naman daw si Long Jinggan ang pangunahing kasama. Kung alam lang niya na ganito ang mangyayari, hindi na sana siya sumama, dahil napakasakit ng pagkakaibang iyon para sa kanya. Makalipas ang 20 minuto, natapos na ring mamili si Long Jinggan at ipinaabot kay Shen Yuan na sapat na iyon. Nakangiti lamang na tumugon si Shen Yuan habang marahang hinahaplos ang ulo ni Long Jinggan. Samantala, halos mang-alay na sa pagod si Xiao Lei sa kakasunod sa kanilang dalawa. Pakiramdam niya'y halos humiwalay na ang kanyang kaluluwa sa katawan.
Tumingin si Shen Yuan kay Qiaolei at sinabi rito na maaari rin itong pumili ng gusto niya. Dahil hindi niya inaasahan ang sandaling iyon, laking gulat ni Qiaolei at agad na mula ng husto ang kanyang mukha. Nag-aalinlangan niyang tinanong kung totoo nga iyon, ngunit simple lang ang naging tugon ni Shen Yuan at hinikayat siyang magpatuloy. Agad bumitaw si Qiaolei sa braso ni Shen Yuan at nagsimulang tumungo sa mga gamit na nagustuhan niya. Bago pa siya tuluyang makalayo, sinabi niya kay Shen Yuan na babalik na lamang siya kaagad. Sa isip ni Shen Yuan, kahit hindi pa lumalabas ang affection meter ni Qiaolei, alam niyang ang dapat ibigay ay kailangan pa ring ibigay. Kilala niya si Qiaolei bilang isang taong kumpiyansa, matatag, at may katigasan ng ulo. Ayaw niyang siya ang mapasunod, kaya't nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon upang gamitin si Long Jingon bilang panimbang at panatilihing nasa kontrol ang sitwasyon. Makalipas ang 15 minuto, tuluyan na silang natapos mamili at nagtungo na sa parking lot. Habang naglalakad patungo sa sasakyan, hindi mapigilan ni Shen Yuan ang mapangiti habang nakatingin sa kanyang cellphone. Sa isip niya, gumastos siya ng 120,000 para kay Long Jingon at 50,000 naman para kay Qiaolei. Gayunpaman, walang na-trigger na affection mula kay Qiaolei, at ang sistema ay nagbigay lamang ng triple cashback mula sa netong kita sa panig ni Long Jingon, na umabot sa 170,000. Habang inilalagay nila ang mga pinamili sa likurang bahagi ng sasakyan, tinanong ni Qiaolei kung saan sila pupunta ngayon. Kalmadong ipinaabot ni Shen Yuan na ihahatid niya siya pabalik sa international dorms. Dahil dito, nagulat si Qiaolei at agad na tinanong kung ano naman ang mangyayari sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ni Shen Yuan na malinaw namang pupunta sila sa hotel. Sa gilid, hindi napigilan ni Long Jingon ang mamula. Samantala, biglang lumapit si Qiaolei kay Shen Yuan at niyakap ang kanyang braso. Habang pulang-pula ang mukha, naglakas loob siyang magpahiwatig na sumama rin sana siya. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Shen Yuan at tinanong kung ano ang pakay niya sa pagsama, sabay paalala na huwag nang makisali at sumakay na lamang sa kotse dahil ihahatid na siya pabalik sa paaralan. Ngunit hindi pa rin tumingin si Qiaolei. Sa halip, nagmakaawa siya at humiling na payagan siyang sumama, kahit makisabay lang at manatili sa malapit. Sa harap ng kanyang pagpupumilit, napabuntong hininga na lamang si Shen Yuan at sinabing hindi na niya alam kung paano siya tatanggihan, lalo na't sinabi nitong makikisabay lang naman. Makalipas ang ilang oras, nakarating na rin sila sa Radisson Hotel. Habang naglalakad papasok, hindi maitago ni Qiaolei ang pagtataka habang pinagmamasdan ang paligid. Ipinahiwatig niya kay Shen Yuan na ito rin ang hotel na kanyang tinuluyan noon at tinanong kung pareho pa rin ba ang suite na ginamit nila dati. Lumingon si Shen Yuan at sinabi kay Qiaolei na gawin na lang nito ang sarili niyang lakad at huwag nang magtanong ng kung ano-ano dahil paakyat na sila. Mabilis na lumapit si Qiaolei at tinanong kung bakit kailangan pa niyang umalis at maglibang sa ibang lugar. Sa kalmadong ekspresyon, ipinaalala ni Shen Yuan na iyon mismo ang sinabi ni Qiaolei bago pa sila sumakay ng kotse. Dahil dito, nag-alinlangan si Qiaolei at muling nagtanong kung hindi na ba talaga siya pwedeng sumama sa itaas. Ngumiti si Shen Yuan at ipinaabot na wala naman siyang dahilan para umakyat. Mikikisabit lang ba siya bilang ikatlong gulong? Sa narinig na iyon, hindi napigilan ni Qiaolei ang mapatungo sa hiya. Sa isip niya, noong una ay sumama lang siya para sirain ang plano ng dalawa, ngunit kung sasama pa siya ngayon, hindi ba't magiging kakaibang sitwasyon iyon kasama si Shen Yuan? Sa bandang huli, napagtanto niyang ilusyon lang ang ganoong pag-iisip. Dahil walang naisagot si Qiaolei, nagpatuloy na sa paglalakad si Shen Yuan at ipinaabot na kung gusto nitong magpahinga, maaari siyang magpabok ng hiwalay na suite. Dagdag pa niya na maaari pa rin naman silang magsalo sa hapunan mamayang gabi. Sa mga salitang iyon,
labis na natuwa si Qiaolei at halos mapatalon sa tuwa. Habang nasa loob na sila ng elevator, tinanong ni Qiaolei si Long Jingon tungkol sa kanyang pangalan. Maayos namang nagpakilala si Long Jingon at ipinaalam na isa siyang sophomore sa kursong accounting. Agad ding ipinakilala ni Qiaolei ang kanyang sarili. Nakangiting sinabi ni Long Jingon na kilala niya si Qiaolei dahil naging kilala ito noon sa paaralan dahil sa cosplay. Ngumiti naman si Qiaolei at may kumpiyansang ipinahiwatig na kung wala siyang kakaibang kakayahan, hindi siya pipiliin ni Shen Yuan para sa startup base. Sa narinig na iyon, simple lang ang naging tugon ni Long Jingon. Sinabi niyang makatarungan lang na piliin si Qiaolei dahil maputi ang balat nito at mahusay sa cosplay. Idinagdag din niya na nag-apply rin siya para sa startup base, ngunit bago pa ilabas ang opisyal na listahan, hiniling ni Shen Yuan na tulungan muna niya ang isang senior. Sa isip ni Qiaolei, napamura siya sa inis. Para sa kanya, ang tinutukoy na tulong ay parang sinasabi lamang na napili si Long Jingon ni Shen Yuan bago pa man siya. Agad siyang humarap kay Shen Yuan at pabulong na ipinahiwatig na lumalabas na ang tunay na ugali ni Long Jingon at huwag itong malinlang sa inosenteng anyo nito. Sa mga bulungang nagaganap sa likuran niya, unti-unting naging alanganin at awkward ang posisyon ni Shen Yuan. Pinagpawisan ng malamig si Shen Yuan habang iniisip na kung nasaan ang mga babae, laging may kasamang intriga. Kahit ang pinakamaliliit na bagay ay nagiging paligsahan, kung sino ang unang nakakilala sa kanya, kung sino ang mas naunang naging malapit. Sa huli, naisip niyang wala naman talagang saysay iyon dahil para sa kanya, kanila rin naman lahat siya. Dalawa pa lang sila ay ganito na ang eksena, paano pa kung 4 o 5 ang magsama-sama? Doon niya napagtanto na tila imposible ang pinapangarap niyang maayos at mapayapang harem. Pagkalabas nila ng elevator, sinabi ni Shen Yuan sa dalawang babae na mauna na silang pumasok dahil kailangan lang niyang sumagot ng isang tawag. Pagkaalis ng dalawa, agad niyang sinagot ang tawag at tinanong si Minhui kung ano ang problema. Malungkot na ipinaabot ni Minhui na nag-leave si Lingling at umuwi na kaya ayaw niyang manatiling mag-isa sa dormitoryo at gusto sana niyang may makasama. Maingat na ipinaliwanag ni Shen Yuan na maaaring hindi siya makapunta ngayong gabi. Dahil doon, sinabi ni Minhui na mag-iisa na lamang siyang tutuloy sa Radisson Suite. Sa narinig na iyon, labis na nagulat si Shen Yuan nang mapagtanto na pareho pala silang pupunta sa iisang hotel. Agad niyang kinumpirma kung talagang sa Radisson siya tutuloy, at sinabi ni Minhui na malapit na siyang dumating. Sa isip ni Shen Yuan, napamura siya. Matagal na siyang nag-book ng mga pangmatagalang kwarto roon para sa sariling kaginhawaan, at noong wala si Minhui, nadala pa niya roon sina Sister Lin at Long Jingon. Mali talaga ang desisyong iisang hotel lang ang piliin. Mabuti na lamang at hindi pare-pareho ang mga kwarto, ngunit malinaw sa kanya na hindi magiging ordinaryo ang gabing iyon. Mabilis na inayos ni Shen Yuan ang kanyang boses habang nagbabalangkas ng plano sa isip. Sinabi niya kay Minhui na dumiretso muna sa suite at maghintay dahil aayusin lang niya ang mga bagay doon at susunod din siya. Hindi makapaniwala si Minhui at tinanong kung totoo ba iyon. Agad namang tiniyak ni Shen Yuan na oo, at idinagdag pa na naghanda siya ng isang maliit na sorpresa. Dahil dito, labis na natuwa si Minhui at agad na nagtanong kung ano iyon. Ngunit sinabihan lamang siya ni Shen Yuan na sasabihin niya sa tamang oras at ipapaalam niya ng maaga kung kailan. Samantala, matapos makapasok sa kanilang kwarto sina Long Jingon at Qiaolei, tinanong ni Qiaolei si Long Jingon habang hinuhubad nito ang kanyang jacket kung alam ba nito kung sino ang kausap ni Shen Yuan sa hallway. Habang isinasara ang pinto, sinabi ni Long Jingon na wala siyang ideya. Pagkarinig noon, diretsahang tinanong ni Qiaolei kung madalas na ba silang magsama ni Shen Yuan sa kama. Dahil sa biglaang tanong na iyon, agad na namula ang mukha ni Long Jingon sa hiya.
Nang makita ang reaksyon nito, agad nilinaw ni Xiao Lei na wala siyang ibang ibig sabihin at nais lamang niyang malaman kung bakit magkaiba ang pakikitungo ni Shen Yuan sa kanilang dalawa. Sa mahiyain ngunit tapat na tono, tinanong ni Long Jinggan kung talagang malaki ba ang nakikitang pagkakaiba, at idinagdag na hindi pa nakita ni Xiao Lei kung paano tretuhin ni Shen Yuan ang isa pang babae. Dahil dito, agad na lumapit si Xiao Lei at may halong pananabik na tinanong kung ano ang babae at kung sino ito. May kaba sa boses na sinabi ni Long Jinggan na wala ring silbi ang malaman iyon. Ngunit hinawakan ni Xiao Lei ang kamay ni Long Jinggan at may siglang ipinahiwatig na kung may mas malakas pang kalaban, mas mabuting magsama-sama sila. Tulad sa mga palabas ng mga empress, tanging sa pagkakaisa lamang nila kayang umangat sa tuktok. Sa mga salitang iyon, hindi na lamang nakapagsalita si Long Jinggan.